Dear beloved, Boss Mike, Cervera! Inihalin tulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang paksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar. Sa kabila ng pagkilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership, patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Yan. Sino ba may sabi? Josephine Paramil, replay po, replay. Para kay Josephine Paramil, replay po tayo. Ito na mga kababayan ko. Nako, grabe ito. Tignan nyo mga kababayan, ginagamit na ho. Itong mga dilawan ni Alan Petra. Super Petra! Ang tao pa mo! Uy! Eto na ho. Si Super Petra! Eto na. Super Petra, mga kababayan. Humihingi na ng tulong sa mga dilawan. Ng Agenda Weekend Report ni Hannity. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang simbolo ng paglaban ng panahon ng martial law sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream. Hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sign ay naging simbolo ng Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Humihingi na ng saklolo ang putang ina sa mga dilawan. Bakit? Dati hong liberal yan eh. Sino? Si Cayetano. Dating liberal, mga kababayan. Dating nagkokori-kori yan. Kita nyo? Tapos kinagat niya rin sino? Si Noynoy Aquino. Di ba? Meron pang pa-boxing-boxing yan sa entablado. Panay ang sip-sip kay Noynoy Aquino. Tapos, mga kababayan ko, nung dumating si Digong, kumapit kay Digong ang putang ina at binanatan na si Pinoy. Natandaan nyo ba yon, mga kababayan? At eto nga lang, mga kababayan, gusto ngang sumipsip kay Pangulong Bongbong. Pero, hunyango ang putang ina, akala niya yata mauuto niya si Pangulo. Si Pangulo, mga kababayan, matalino yan eh. Kung hindi ba naman matalino yan? Sabi nila maaagaw daw nila ng 2 taon ang pagiging presidente ni Pangulong Bongbong. Ano nangyari? Ano nangyari, Bergie Berhel de Dios? Wala. Ano ba dong? Wala. Romil Dalayawan. Rob Mapalad, Bentong, Fred Summers, Day Garcia, Garly Pauls. Ano nangyari? Hindi umobra. Kaya nga itong huli, talagang itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, talagang desperado na. Anong ginawa niya? Kinausap niya ang First Lady, nagmakaawa. Ayon sa ating source, mga kababayan, nagmamakaawa na daw itong si Alan Peter Cayetano. Na magiging tao muna ako, bata muna ako, First Lady, Pangulo, President BBM, bata muna ako, ganon, di ba? Ngayon, Rose Agsalud, replay muna. Di ba? Kininana, Mary Jane Pascual. Ngayon, mga kababayan, syempre hindi yung pagbibigyan. Alam naman nila kung ano lakad ni Cayetano eh. Alam nila. Di ba, JR? Ngayon, mga kababayan, wala na, hindi na pagbigyan ng First Lady. Hindi na pagbigyan ng Pangulong Bongbong. Anong ginawa? Eto ngayon, mga kababayan. Ang mga dilawan ngayon, ang inuuto. Kilala na ang Caracas. Ayan. Mamaya, replay. Mamayang gabi. Kasi yung mga iba hindi nakakapanood. Gabi ang replay. Lagi niyong tatandaan sa umaga, lahat yan halos, live tayo. Sige, pakinggan natin. Tutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980s, panahon ng batas militar.
ni Cayetano, mahahalin tulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy. So that's why Kita nyo mga kababayan ko, no? Grabe, no? Jack Mayop. Baka replay ito. Oo nga, replay nga ni. Dim, replay nga ito. Replay, ha? Replay tayo. Kita nyo kung gaano ka-desperado si Cayetano, mga kababayan ko. Lapitan ba naman yung pati yung patay na si Ninoy Aquino ginagamit niya na. Ganyan ho ang mga desperado na. Yung pati mga patay gagamitin na nila. Wala na silang pakialam na namamahinga na yung mga kaluluwa. Ninoy Aquino, Cory Aquino, Noynoy Aquino, mga deads na. Pero si Alan Peter Cayetano, ginagamit pa niya. Antindi talaga mga kababayan, di ba? Matindi. Saan kayo nakakita ng ganyan alang-alang sa pagkakakapit sa pagiging Senate President? Kailangan niyang gawin lahat, sukdulan, na ibenta niya na ang kaluluwa niya sa demonyo. Gagawin ni Alan Peter Cayetano yan, mga kababayan ko. Kadugo nga eh. Diba? Hindi pinatawad eh. Kadugo na yan ha. Lino Cayetano, kadugo, tinalo pa eh. Kapatid yan ha. Walang pagkakaiba ito. Kaya nga magkakasama sila ni Amy Marcos eh. Pati mga kapatid nila ay mga kababayan, tinatalong. Pati kapatid nila, hindi pinapatawad. Kaya nga magkakasundo yung mga yan. Sila Amy. and then po, huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban. Kita niya. Tangina, gagamitin niya na daw yung laban, magkaisa. Tangina, Alan Peter Cayetano, hindi na uubra yan. Wala na, laos na. Kundi ba naman bobo at tanga, gusto pa niyang buhayin yung laban sign, yung dilawan, wala na nga. Kaya nga pinalitan na nga ng kulay, ginawa na nga pink. Pink na nga ni. Pink na nga ni. Pink. Mink. Mink na nga. Ano ba yan? Ito naman si Cayetano. Diba? Mink na nga eh. May naniniwala pa ba dyan? Kaya nga pinalitan na nga ng kulay. Ang dilaw ginawa na nga mink. Ano pang gusto nyo? Sa bagay, wala na kasing pupuntahan si Alan Peter Cayetano eh. Hindi siya pwede sa pink, mga kababayan. Sinusuka siya ng pink. Di ba? Sinusuka siya ng grupo nila, netong sila Leni Robredo, nila Trillanes, di ba? Sinusuka siya ng kulay pink. Sa pula, lalo na. Nakuha nyo? Lalo na sa pula. Pag kaya pumasok sa pula, baka pagduduraan sa mukha yan. Di ba? Duduraan sa mukha yan hanggang sa malunod sa dura. Di ba? Yung mga Ilocano dyan, ha? Dagdagan nyo yung dura nyo ng torkak. Nakao pa mo ha! Diyos ko! Di ba? Nayunan nyo dito prayo tito torkak di ba? Para medyo malagkit-lagkit. Ewan ko. Wala mga kababayan, lulunurin ng mga loyalista ito sa dura, na may kasamang, may kasamang plema. Nakao pa mo ha! Di ba? Ngayon, wala nang pupuntahan. Hindi pwede sa pink, hindi pwede sa pulahan. Yan lang naman eh. Sa green naman mga kababayan, ito tignan ninyo. Sa green, nandoon siya. Sa green, sa kampo ni Sara Duterte, di ba? Bakit lumalayo? Kita nyo? Kasi
ramdam na ni Alan Peter Cayetano na bagsak na ang kampo ng mga Duterte. Bagsak na nga ni... Wala na mga kababayan. Hindi na ho makakabangon ang kampo ng mga Duterte. Bagsak na. Kaya si Alan Peter Cayetano, siyempre hunyango yan eh. Bakit ako sasama? Mahina na kayo. Pwede naman na pumunta sa iba. Si Alan Peter Cayetano mukhang bumubuo ng sarili niya. Mukhang bumubuo ng sarili niya at mukhang ito baka biglang tumakbo na presidente pa. Kakalabanin niya si Sara. Kaya wag na kayong magugulat mga DDS na pag lumaban ito bilang presidente, kakanain si Sara Duterte nyo. Kakanain yan, maniwala kayo. Lahat ng mga hindi nyo naririnig sa amin, maririnig nyo kay Alan Peter Cayetano. Di ba? Iris Santiago. Ganon eh. Sige tuloy. So we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, Bakit hindi ka gumanon? Yan, ganyan, di ba? Di ba kayo nagtataka? Bobo yung mga DDS eh. Bobo yung mga yan eh. Di ba kayo nagtataka bakit gumaganon na si Alan Peter Cayetano? Hindi na gumaganon? Bakit? Bakit ganon? Hindi. Kayo, mga kababayan, tanungin ko kayo, bakit hindi na ganon? Bakit gumaganito? Ayaw na ng ganon? Gusto ganito? Ay, mga DDS, mag-isip-isip kayo. Tinuturuan na namin kayo kasi mga bobot, mga tanga nga kayo. Na huwag kayong basta-basta maniniwala dyan kay Alan Peter Cayetano. Kita nyo, wala nang ganon. Ganirin na ganirin. Di ba mga kababayan, Marcos Marcoleta Maleta. Martin Marcoleta. Maleta. Wala na sabi ni Maring Joji dito, mahina na kasi ang mga Duterte. Yun na nga ni. Wala na. Sabi ni Romel, sa puti, sa pula, sa puti niya, siya boss Mike. Ganon. Wala na mga kababayan. Tigilan na. Tigilan nyo na yung mga DDS kayo pagsuporta dito. Magugulat kayo, maniwala kayo sa akin. Siya mismo ang magkukunbik kay Sara. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo. Dinadahan-dahan niya na. Galitin. Makinig kayo, kampo ni Sara Duterte. Makinig kayo. Yari na kayo rito kay Alan Peter Cayetano. Makinig kayo. Yung paganyang-ganyan ni Alan Peter Cayetano, sinyalis na yan na gusto niya magalit kayo para madali na lang yung pagbaliktad niya. Sipin nyo yan. Yung gumaganyang-ganyan, nako, sinyalis na yan ng pagbaliktad, pagtalikod ni Alan Peter Cayetano sa inyo. Sa inyo, sa kampo ni Sara Duterte. Sa kampo ni Rodrigo Duterte. Hindi na gumagamit ng ganito? Nako. Bahala kayo diha, Hindi kami nagkulang. We're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. Bakit? Sino bang nagsabing sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang kami ng pag-asa? Nagtitiwala kami kay Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Ito naman si Cayetano, kayo lang naman ang magugulo Yang kampo na kinaaniban mo na ngayon mukhang iiwan mo na rin. Di ba? It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. Bagamat kinila... Yay! Wala lang galire! Sinasabi ko na sa iyo, cheers, cheers balikbayan ka na, no? Tuloy. Alala na mismo ni PBBM ang bagong Senate leadership. Kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3.
Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President. Ay! Lock date mo. Wala na mga kababayan, feeling siya para ang Senate President. Tingnan nyo mga kababayan, hindi pa rin makamove on. Senate President mo mukha mo. Bakit humihingi ka ng pabor kay Sherwin Gatchalian? Alam nyo ba na humihingi siya ng pabor kay Sherwin Gatchalian? Ipaglaban mo na ikaw ang Senate President. Kinang-ina mo. Ikaw, ipilit mo yan, Alan Peter Cayetano. Huwag kang sumuko. The problem is trust Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, and Di ipilit mo. Ano nangyari? Bakit wala? the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 Ang patuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. We're Kita mo, idadamay pa Malacanang. Kita nyo mga kababayan. fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. Anong utos-utusan? Yan ang problema sa iyo Porke na-busted ka ni First Lady, porke binasted ka ni Pangulong Bongbong, ngayon babanatan mo na. Yan, ganyan naman kayong mga nababasted Pag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, di ba? Kaya mag-iingat kayo sa mga nagpapanggap na loyalista, Yung mga bumabanat ngayon sa mga, sa PCO, Nako, may mga ganyan. Yung mga hindi daw nila nakuha yung mga gusto nila ngayon, tignan nyo, mga kababayan, di tama yung mga sinasabi natin. Di ba? Na mga bayaran nga yung mga hayop na yan. Kung anong mga itsura, mga kababayan, kung anong pangit na mga pagmumuka, ganun din ang mga pag-uugali. Hindi nakuha ang gusto sa PCO. Ngayon, mga kababayan, binabanatan. Saan kayo ngayon? Kakampihan nyo pa ba yung mga ganon? Wala, tatawagin namin kayo, mga masahol pa sa mga DDS na mga bobo at tanga. Diba, mga kababayan? Isipin nyo. Biruin nyo. Pati si Yussi Claire Castro, babanatan. Saan ka nakakita ng gano'n? Akala mo naman may bilang. Wala ngang nanonood. Diba? Yung mga chismosong tanga lang. Kaya mag-iingat kayo sa mga nagpapanggap na loyalista dyan, Isang grupo yan, na grupo ng mga pangit. Ingat kayo dyan. Basta ito pala tandaan, yung mga nagpapanggap na loyalista, kumakamal, kumikita ng pera dahil sa paggamit kay Pangulong Bongbong Marcos, maano kayo, matuto kayong tumalas ang inyong pakiramdam. Isa lang ang clue ko sa inyo. Grupo ng mga pangit. Grupo ng mga pangit yan. Mag-ingat kayo. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Naks, Una nang iginiit putang ina, bata pa lang ako. Grade 1 pa lang ako. Elementary pa lang ako. Kinder pa lang ako. Napapakinggan ko na yan. Para mawala ang kahirapan sa ating bansa. Para mga kababayan mapalago natin ang ating bansa. Putik na yan mga kababayan. Diyos ko! Kalokohan yan mga kababayan. Eto na. Bakit ka ngayon sinasabi mo, ikaw ang Senate President. Ngayon mga kababayan. Pakinggan nyo Pakinggan nyo to. Sinasabi ni Alan Peter Cayetano, siya pa rin daw ang Nabik sabi ni Nabik mag-ingat rin po tayo sa mga bumabanat.
Ayan na nga, oh. Nakakainis ka naman. Akala ko naman, bati na tayo. O, diba? Sisihin mo nga si Boying. Si Manong Boying ngayon ang pinaka sa lahat na may kredibilidad. Si Manong Boying. O, bakit? Nagtitiwala ko kay Manong Boying, ha? Sino ba may sabi na sangkot si Martin Romualdez sa malawakang nakawan? At sino ba ang nagtuturo na siya ang mastermind? Ako ba? Hindi naman Si Manong Boying yun. Kaya kung may sisisihin kayo, si Manong Boying. Alam ko naman yon, char mo lang yon. Diba? Bakit pa ako? Si Manong Boying yung nagsasabi. Tawagan ko nga si Manong Boying. Oh, Manong Boying! Manong! Dali. Manong Boying, yung mga Martinico, sinisisi ka? Pati ako nadadamay. Yung mga sinasabi mo lang naman sa akin ang mga binabanggit ko, di ba? Wala namang labis, wala namang kulang. Sinabi mo magnanakaw si Martin. Sinabi ko yun. Hayaan ko sila. Nilulusob ako nila Nabik eh. Wala pa nga si Jayjay eh. Ay, si Jayjay nagbago na, oo. Pinagpasa Diyos niya na lang daw. Yung mga ibang Martinico, wala na, hindi na pumupunta sa channel ko. Iniwan na ako. Basta doon lang tayo sa totoo, sa katotohanan. Bahala sila sa buhay nila. Sige, Manong. Diba, no, mga kababayan? Diba, Alicia Duran? Ako ba nagsabi nun? Irene Santiago? Hindi naman. Diba, Maring Georgie? Sinabi ko ba na si Martin Romualdez, siya yung mastermind ng nakawan? Si Boying, si Manong Boying ang may sabi. Hindi ako. Oo, ini-echo ko lang sa inyo. Binabalita ko lang na sinabi ni Manong Boying. Our beloved Boss Mike Cervera.